buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang For a Special Purpose. Esther 4:14. It could be that you were made queen for a time like this. May mga tao na buong buhay hinahanda sila ng Panginoon for one singular mission. Meron naman na meron silang strength, meron naman merong weakness, precisely because God is going to use them in a special way. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, for a special purpose. Para sa isang napakahalaga, espesyal na layunin at dahilan, ang Diyos ay may ginagawa o hindi ginagawa sa ilan sa atin. Ama namin, salamat po sapagkat kayo ay mabuti sa aming buhay at maraming paraan na nakikita namin ang kabutihan na yan. Patuloy niyo pong buksan ang aming mata para lalo pa naming mabanaag ang iyong kabutihan, maramdaman at maiparamdam din ito sa aming kapwa. Pinupuri po namin kayo sa mga ginagawa niyo sa aming buhay at sa ginagawa niyo sa buhay ng aming kapwa. At ngayon, buksan niyo po ang aming mata, ang aming tainga sa inyong mensahe. Kayo pong mangusap, mangaral, gamitin niyo lang ang inyong lingkod. Lord, we ask you for a message that will make us understand how you gift each one of us and how you enable and empower people to do your will. Lead us, teach us, in the name of your Son, Jesus. Amen. John 9:1. As Jesus walked along, he saw a man who had been blind since birth. Maraming may mga kapansanan, kahinaan, disability, mula pa lang pagkapanganak. Mahirap ito. At ang karakter ngayon na ating tutunghayan, isang taong mula pagkabata, mula nang isilang, bulag na. It was a very difficult physical condition. Kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo nang makita niya ang lalaking ito na bulag mula pagkabata. John 9:2, Jesus' disciples asked, "Teacher, why was this man born blind? Was it because he or his parents sinned?" Mahalagang tanong na tanong ng marami noon, lalo sa panahon ng Panginoong Hesus. Sabi, Guro, bakit po bulag ang taong ito mula pagsilang? Dahil ba sa kasalanan niya? O dahil ba sa kasalanan ng kanyang mga magulang na siya ang pinagbabayad? So bukod sa physical difficulty, sa hirap na maging bulag, meron pang added burdens. Accusations of generational sin, which many people call a curse, or personal sin. Wari hindi pa sapat na mahirap maging bulag, dinagdagan pa nila ng pahirap sa loob. Dahil siyempre, nadidinig-dinig pa ng bulag na ito ang mga tanong-tanong at para-paratang ng tao. Siguro bulag ka kasi makasalanan ng mga magulang mo. Ayan, tuloy, napala mo, namana mo ang parusa sa kanilang kasalanan. O baka naman bulag ka kasi may kasalanan ka rin. At hanggang ngayon, mga kapatid, maraming mga mananampalataya, pag may nakikitang kapatiran na may sakit, pagbibintangan agad na may kasalanan, dadalawin ka pa kunwari, pero sabihin, i-confess mo na ang kasalanan mo, kaya ka may sakit kasi nagkakasala ka. Yung pananaw na yan ay hindi bago, nung araw pa ganun na. So ang tanong nila, siya po ba'y bulag dahil sa kasalanan ng magulang o dahil sa kanyang sariling kasalanan? At napakahirap nung ikaw ay meron ng mga pasanin sa buhay, may sakit o kaya may dinaranas sa mga paghihirap, ikaw pa ang parurusahan ng pagsisisi ng mga tao, sisisihin ka pa. Kuminsan naman, sinisisi ka para huwag sila maging obligado at responsabling tumulong. Gusto nilang aliwin ang kanilang sarili na kaya ka naghihirap ay dahil parusa sa kasalanan mo, therefore wala na silang obligasyong tulungan ka. May mga ganun ding uri ng palusot.
People could be so spiritually blind as to be judgmental, insensitive, unkind to those who suffer. Nahihirapan ka na nga, nagdurusa ka na nga, dinadaganan pa nila ng ibang bigat ang iyong pasanin. Not all, or not many ancient religious beliefs were godly. But many of ancient beliefs, no matter how religious, were also wrong. Hindi ko mo pinapaniwalaan ng ancient believers nung araw ay tama na nga ang paniniwala nila. Kaya nga ipinadala ng Panginoong Diyos sa langit si Jesus para ituwid ang mga mali, para itama, para bigyan ng liwanag ang madilim. And there is no spiritual or generational curse because of Jesus. Hanggang ngayon yung mga Kristiyano naniniwala pa sa mga curse na yan. O curse ka, siguro may kasalanan kayong mag-asawa, kaya kinurse kayo ng Diyos. Ang anak nyo ngayon ang may problema. Ang anak nyo tuloy nagkaganito, napariwara. Ang anak nyo tuloy dahil kasalanan yung mga magulang. Napakasama ng pagtingin nila sa Diyos. Nang inosenteng bata ay paparusahan sa kasalanan ng magulang. Sinaunang paniniwala yon at itinuwid na yon ni Jesus. Madalas may mga taong ayaw maniwala sa Diyos, hindi dahil sa kung sino ang Diyos, kundi dahil sa maling pagpapakilala ng mga relihiyoso tungkol sa Diyos. Marami pang hanggang ngayon ganyan. Pag may hindi sila maipaliwanag na nangyayaring hirap, siguro generational sin, siguro curse. At naniniwala pa ang maraming Kristiyano hanggang ngayon, may mga taong talagang cursed. Kaya magdusa sila. Galatians 3:13, but Christ rescued us from the law's curse when He became a curse in our place. Ang tinatawag ni Paul sa kanyang paniniwala kay Jesus na talagang sumpa ay yung batas ni Moses. Na pag nagpasailalim ka dyan, daig mo pang isinumpa sa dami ng hindi mo masusunod at imposibleng sundin ng mga katuruan, daig mo pang isinumpa. Pero sabi ni Paul, iniligtas na tayo ni Jesus sa sumpa. Dahil inako na niya yung sumpa, siya na ang namatay, nagbayad para sa lahat ng kasalanan na hindi masunod na utos, siya na ang sumunod, siya na ang nagbayad, kaya ligtas na tayo sa sumpa. At kung ang tao iligtas na sa sumpa ng kasalanan at kaparusahan nito dahil kay Jesus, anong mga minor and mini mga curses pa ang pwede magpatuloy na mabuhay sa ating kapaligiran? Jesus, the love of God through Jesus, has set us free from all types of curses. Ang sino mang Kristiyano na ngayon na naniniwala pa na may curse, nakatali pa siya sa law ni Moses, hindi pa niya naiintindihan si Jesus. Hindi pa niya naiintindihan yung grace. Ang sino mang nagsasabing Kristiyano siya, na nagsasabing dapat ganitong karaming beses tayo mag-pray sa isang araw, ganito tayong karaming beses mag-pray sa isang linggo, ganito tayo karaming beses mag-Lord Supper sa isang buwan, sa isang linggo, hindi pa niya naiintindihan yung freedom in Christ, that now God gives us a lot of leeway and a lot of freedom to express our faith in a way that is not cumbersome, sa paraan na hindi nakakaalipin, hindi nakakapagpahirap. At maraming mga ganyang tao naggagaling-galingan hanggang ngayon. Pilit pinapairal ang mga batas na matagal nang winakasan ng pagbabayad ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag napasali ka sa ganito mga grupo, laging may division, laging may alingas-ngas, laging may bulong-bulungan, laging may away-away, kasi hindi sila under the love of Christ at hindi sila loving like Christ. Tulad ng tanong ng mga disciple, may bulag na nga, imbes maawang, ano pong pwede namin gawin sa bulag? Paano namin sa tutulungan? Ang pilit inuurirat at hinuhukay, kaninong kasalanan ng pagiging bulag niya? Kanya o sa kanyang mga magulang? Pag may nagsasabi sa inyo, alam mo ang anak mo, kaya bobo, kasi siguro isinumpa kayo ng Diyos, nasa kanya yung curse. Siguro ang anak mo, kaya may kapansanan, kaya ganito, dahil curse kayo, siya ang cursed. Ang puso niya ang madilim at matigas at hindi niya naiintindihan ang kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pag may lumalapit sa inyo na ganyan, rebuke them in the name of the Lord Jesus. Hindi nila dala-dala ang pag-ibig ng Diyos. Ang dala nila kadiliman, gulo.
the law of Moses, at maraming ganyan sa churches, huwag niyong itolerate, rebuke them, drive them out of your ministry. They have no place dividing the people of God. Imposing their dark ages doctrines na napulot nila kung saan-saang simbahan na dinaluhan nila. Kailangang ililigtas niyo ang church from such impurities and such works of Satan. Nanggugulo. So sabi, sino ang may kasalanan nito? Siya o ang kanyang mga magulang? Siyempre, kung siya o ang kanyang mga magulang, libre ka na namang husga. Libre ka na namang usig. At libre ka nang wag tumulong. Ano ang sagot ni Jesus? John 9:3. No, it wasn't. Jesus answered. But because of his blindness, you will see God work a miracle on him. Mahirap maunawaan ang sagot ni Jesus. Sabi niyo, hindi siya bulag dahil sa kasalanan niya. Hindi siya bulag dahil cursed siya dahil sa kasalanan ng parents niya. Hindi siya ganyan dahil sa kasalanan ng parents niya. Ganyan siya. Para sa kahinaan niya na yan, ay makita ang himala at pag-ibig ng Diyos. The man was not blind. He was not handicapped nor disadvantaged from birth because of generational or personal sin. It was not a consequence or effect of natural causes either, but it was for God's glorious purpose, for a special purpose. To be an instrument in showing God's work and power, to be an example of God in transforming people. It's not easy to understand. Kaya ang complain agad ng iba sa lagay, hinayaan ng Diyos na ipanganak itong bulag at buong buhay bulag, ang haba-habang bulag, para lang maipakita ang kanyang kaluwalhatian. Why not? God is God of all. And God is free to do anything He wills. But when God does something, it is always for the good of the people. And sometimes He uses an instrument that for a while is seemingly sacrificed, but it's really for the good of the vast majority, and at the end, it's also for the good of the person. May lesson agad tayo, mga kapatid. Do not judge any suffering or disabled or other abled person. Don't judge. Nakita nyo may kapansanan, may karamdaman, huwag nyo agad i-judge sa may kasalanan. Nakita nyo may dinadala siyang hirap, meron siyang kahinaan, may kakulangan, huwag nyo agad i-judge. You could be judging a person selected by God from birth to be an instrument in showing His glory. Kasi kung ang galing-galing mo na, paano pa mapapakita ang galing ng Diyos sa'yo? Kung ang husay-husay at ang lakas-lakas mo na, paano pa maipapakita ang pagpapalakas sa'yo ng Diyos? So merong mga tao, tulad ni Esther, pinili na maging reyna para lang sa isang misyon. May mga tao na pinili at for a while seemed to be disadvantaged, but they were gloriously chosen for a mission. John 9:4-5. As long as it is day, we must do what the one who sent me wants me to do. When night comes, no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Madilim ang mundo nung bulag, biglang tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na liwanag. Kaliwanagan. Sabi niya, habang may araw pa, maliwanag pa, pwede pang kumilos at magtrabaho, dapat natin gawin ang iniutos sa akin nung nagpadala sa akin. Dahil dumarating ang dilim ng gabi na wala nang pwedeng gumawa kahit ibig. Pero sabi niya, ako ang liwanag ng sangkad daigdigan. I am the light of the world. Reader of the Bible, recognize the metaphor. Kilalanin natin at malaman yung talinghaga at kahulugan nito. The man was blind, he was born blind. The man was in darkness all along. Ano ang sinisag-isag niya? Anong sinisimbolo niya? The world, humanity, even religion that was in darkness all along until the light or until Jesus came, sent by no less
than God. So kung yung taong ito mula sa pagkasilang ay nasa dilim at ngayon magkakaroon ng liwanag dahil kay Jesus, kinakatawan pala niya ang sangkatauhan, ang sandaigdigan, at maging ang mga relihiyon na sa simula pa'y nasa dilim, na ngayon sa wakas ay maliliwanagan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. So bagamat mukhang kawawa ang taong ito, pero he was gloriously chosen by God to symbolize, para katawanin niya ang buong sangkatauhan at ipakita kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa kanya, therefore ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa sangkatauhan. The man was blind since birth to serve as the image, the mirror of humanity. This is hard to understand at first. But when you see how the story ends, you will understand na kung bakit pati si Job, na ang husay-husay na tao, ay pinayagan ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok at hirap. Kasi hindi naman yung gitna ang mahalaga, kundi yung ending. At kung paano ang Diyos ay nadadakila at nakapagtuturo ng leksyon sa higit na nakararami. The situation of this blind man was a difficult but blessed and unique. It was a blessed and unique assignment. At meron talagang manaka-naka nagkakaroon ng ganitong assignment. Tulad ni Pablo. Si Pablo, ginamit ng Diyos para maging kasangkapan sa pagtatayo ng napakaraming mga kapatiran. Dinala niya ang liwanag ni Jesus sa napakaraming tao. At pati ang mga Hudyo na naging Kristiyano na pinipilit maging Hudyo uli, si Paul ang ginamit ng Panginoon na ituwid ang kamalian na yon. Pero si Paul, sa kabila ng kanyang assignment, sa kabila ng kanyang husay, at sa kabila ng kanyang fruitfulness, merong tinatawag na thorn in the flesh. Meron daw parang nakatinik sa kanyang laman na napakalakit masakit na bagay. Acts 9:15-16. The Lord said to Ananias, "Go, I have chosen him," meaning Paul, "to tell foreigners, kings, and the people of Israel about me. I will show him how much he must suffer for worshiping in my name." Hindi rin madaling maintindihan, gagamitin ng Lord na instrument pero may kakambal na suffering. Si Jesus nga na anak ng Diyos, ginamit na instrument pero pinaka nag-suffer din eh. Hindi lang pa ibig sabihin, pag pinapayagan ka mag-suffer, cursed ka. Doon nga sa suffering mo lalong magniningning ang liwanag ng Diyos. Dahil di ba mga brilyante, lalong nakikita mo ang brilyo, ang kintab, pagka black ang background. Kaya binibigyan ng ganong background para ipakita sa mga bulag o nagbubulag-bulagan o malabo ang mata, yung mahirap makita, pinapadali, nagkakaroon ng mga symbols. And God does not explain, and Jesus does not explain, why some people have to be called in such a special way. So si Paul, dapat sana celebrated, ang galing-galing, ang husay-husay, pero sabi niya sa 2 Corinthians 12:7-10, "I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Sabi ni Pablo, 3 ulit akong nagmakaawa sa Diyos na tanggalin itong thorn in my flesh, itong abala sa buhay ko, itong pahirap, itong pasakit, itong sagabal na ito. Pero sabi ng Diyos, sapat ang aking kabutihan sa iyong mga pangangailangan, at sa pamamagitan ng iyong mga kahinaan, ipapakita ko ang aking kalakasan. Dahil sa kabila ng iyong mga kahinaan, bibigyan kita ng tagumpay. Sa kabila ng iyong kapintasan, kahirapan ng thorn in the flesh na yan, papabungahin ko ang iyong gawain at makikita ng mga taong ako talaga ang gumagawa at hindi ikaw.
kung wala kang weakness, wala kang kapinta-pintas, baka isipin ng mga taong ikaw na nga ang gumagawa. Kaya ang mga effective na mga workers ng Diyos, hinahayaan niyang merong thorn in the flesh. Kahinaan, kuminsan yun na nagiging issue ng mga tao laban sa kanila. Sabi niya, I delight in weakness, in insults. Iniinsulto pa siya ng mga tao dahil sa kanyang thorn in the flesh. Ang hindi nila tingnan na yung bunga ng kanyang gawain, ang tinitingnan nila yung thorn in the flesh. At sabi ng Diyos, hindi ko tatanggalin yan. At naintindihan yun ni Paul, sabi niya, kaya naman, sa halip na ikalungkot ko, ikinagagala ko ng aking mga kahinaan. Kasi habang mahina ako, lalong nakikita ang lakas ng Diyos na siyang tunay na kumikilos sa aking buhay. Paul had a thorn in his flesh, a handicap, a weakness that we don't know about. Hindi naman niya sinabi ko ano eh. Paul had a brand of suffering that kept him dependent on and also enjoying God's grace. Sabi nga ni Paul, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ang galing-galing ko, sabi niya. Ang husay-husay ng edukasyon ko, ang husay-husay ng lahat ng pinagdaanan ko, ang bunga-bunga ng gawain ko. Sabi ganoon, kaya natutuwa na rin ako na meron akong thorn in the flesh. Marahil ay ito ang paraan ng Diyos para hindi naman ako yumabang. Para hindi ako maging mapagmalaki. Bagamat ako'y napipintasan, napag-uusapan, iniinsulto dahil sa thorn in my flesh, nagdurusa rin ako, pero tatanggapin ko na ito na pagpapala dahil ito'y pagpapatunay na sa kabila ng aking mga kahinaan, ginagamit ako ng Panginoon at ang natatanghal tuloy ay ang lakas at kapangyarihan ng Panginoon. So in spite of which, thorn in the flesh, God used him mightily. May lesson agad sa atin mga kapatid. Do not focus on the thorn of the flesh of your Paul. Kuminsan ang Sunday school teacher mo may thorn in the flesh. Siguro kuminsan ngongo. Kung minsan ang labo magsalita, tumatalsik-talsik ang laway habang nagtuturo, baka yun ang thorn in the flesh niya, magkapote ka na lang. Magpayong kaya, lumayo-layo. Pero huwag mong gawing sagabal yon para ka ma-bless ni Lord sa pamamagitan niya. Kuminsan ang iyong ministry leader ay may kapintasan, may nakaraan, may kung anuman, may anak na ganito at ganyan. Huwag mo yun ang bilangin mo. Ang tingnan mo, paano siya ginagamit ng Panginoon at ano ang nagiging bunga sa pamamagitan ng paggamit sa Kanya para sa wakas, Diyos ang natataas at hindi tao. Huwag niyong hayaan na mapigilan ng mga Paul na maglingkod dahil lang may thorn in the flesh sila at kayo walang tigil ng kauungkat tungkol doon. Sabi ni Paul, kaya hahayaan ko na lang yan at bibilangin ko yan na blessing. Focus on how God powerfully works on people. And the more weak they are, the more glorious God's power becomes manifest. John 9:6-7. After Jesus said this, matapos niya sabihin, hindi niya kasalanan, hindi kasalanan ng kanyang mga magulang, kundi para to sa kaluwalhatian ng Diyos na siya'y naging ganyan. Jesus spit on the ground. He made some mud and smeared it on the man's eyes. Then he said, "Go and wash off the mud in Siloam pool." The man went and washed in Siloam, which means one who is sent. When he had washed off the mud, he could see. Ano ginawa ng Panginoon? Dumura siya sa putik, sa alikabok, lumikha ng kaunting paste, at itinapal ito sa mata ng taong bulag. At sabi niya, magpunta ka doon sa pool, sa Siloam, hugasan mo ang iyong mata. At ginawa nga yun ng tao, at siya'y nakakita for the first time in his life. Kung mga 3 araw lang siya sigurong bulag, hindi makikilala ang himala. Isang linggo lang. Pero dahil since birth, there is no denying that a miracle happened. Mas malalim ang pinaghugutan, mas malinaw ang kapangyarihan ng humugot. Mas madilim ang pinanggalingan, mas makikita ang liwanag ngayon na nag-ahari sa buhay ng tao. Mas mahirap ang pinagmulan, mas makikita kung paano siya hinango ng Diyos. Very interestingly, Jesus acted out a parallel of creation.
Sa creation, hiningahan ng Diyos yung lupa at nagkaroon ng buhay. Dito naman, Jesus mixed an element from himself, in that case his saliva, with mud, with dust, with earth also, and recreated the man. In fact, he created a new man, a man that will now have a new life because he could see. So inulit dito yung ginawa ng Diyos sa creation, which was destroyed because of the fall of man. Now, Jesus is acting as God's agent to recreate life, to give new life, new hope. And once more, an element from the divine is mixed with an earthly element, and the result is fantastic life. The man could see. The man had light. And this is now the new life, like the first life of Adam and Eve. Kaya yung tao, sabi ni Jesus, hindi siya bulag dahil mayroong kasalanan ng sino man. Ang pagkabulag niya ay gagamitin ng Diyos para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Genesis 1:1-4, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, and darkness, blindness, was over the face and surface of the deep. And God said, "Let there be light." And Jesus came as light. And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. So kung noon ay unang light ang ibinigay ng Diyos, ngayon si Jesus na ang bagong light. Binigyan niya ng buhay yung lupa sa pamamagitan ng paghinga. Ngayon binigyan ni Jesus ng buhay yung lupa sa pamamagitan ng kanyang saliva. Pareho ang ending, life. This is the first life, this is the second life. This is the first Adam, this is the second Adam. This is the old life, this is now the new life. You see the parallelism, the beauty of the unity of Scripture happening in Jesus. But you've got to have eyes to see. And in much the same way, Jesus is light. Kung sa Genesis 1, light ang pinag-usapan, ganon din sa John 1. John 1, 1-12, or parts of it. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. From the very beginning, the Word was with God, and with this Word, God created all things. Everything that was created received its life from Him, and His life gave light to everyone. The light keeps shining in the dark, and darkness has never put it out. The true light that shines on everyone was coming into the world. He came into the world, into His own world, but His own nation did not welcome Him. Yet some people accepted Him and put their faith in Him, so He gave them the right to become children of God. Ang tinutukoy natural si Jesus. Sa simula pa'y kasama na ng Diyos at ipinadala niya upang ang buhay na nawala, napawi, nasira ay magkaroon ng second chance. Kaya ang ginawa ni Lord, nagdala siya ng light. Kaya itong lalaking ito who was in darkness all along symbolized the world, humanity that was in darkness since the fall of Adam and Eve. At ang kanilang pag-asa ay liwanag, liwanag na si Jesus. And even biology will tell you that light is life. Pag may kinain kang baka, ang kinain ng baka ay damo, kaya nagkaroon ng damo dahil sa liwanag, dahil sa photosynthesis. Pag walang liwanag, walang light. Napaka-consistent ng science at ng Bible, agreeing together that light is life and life is light. And Jesus is that light. Therefore, Jesus is that life. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng kabutihan at kabaitan ng Diyos na itinago ng kadiliman, itinago maging ng relihiyon, ngayon ay mabubunyag na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, mapagtanggap, maibigin. That's why Jesus freed us from the curse of the law. Kaya walang curse sa nasa Panginoon. Sino man ang sabi ng sabing, nasa curse kuro ikaw, baka curse ang mga anak mo dahil sa iyo.
hindi niya naiintindihan si Jesus. Hindi siya tunay na mananampalataya. Kailangan siyang ituwid. Kailangan tapunan ng liwanag ang kanyang kadiliman bago niya ikalat ang lagim sa maraming tao. The man became the image of darkness and suffering that could receive light and comfort when touched by Jesus. Walang dilim na hindi pwedeng pagtagumpayan ng liwanag. Sa katunayan, pumasok kayo sa isang napakadilim na kwarto, magbukas kayo ng maliit na flashlight, magkiskis kayo ng maliit na posporo, hindi pwedeng makain ng dilim yung liwanag. Laging liwanag ang mananalo. At ganon si Jesus. So kung babalikan natin ang kwento nila at kwento natin ngayon, mga kapatid, sino ang mga blind sa ating paligid? Na madaling sisihin siya o ang kanyang mga magulang dahil ganun siya. Baka tayo ang blind. Do not judge the blind. Do not blame the blind or other people. And if you are in that situation, you are the blind one, do not blame God or others. Do not be angry or bitter. Place yourself in the hands of Jesus. Position yourself in a place of blessing. At alamin mo kung ano ang mission mo sa buhay, bakit ka binigyan ng ganyang uri ng sitwasyon. And let Jesus touch you. Walang sakit na hindi kayang abutin ni Jesus. Walang hirap na hindi niya kayang bigyan ng lunas. At kung tayo ang dumaranas ng ganitong uri ng discrimination dahil blind ka, ano man ang katumbas nito sa inyong buhay, let yourself become an instrument of God's power and glory. Kung si Pablo ay nakinig doon sa kanyang thorn in the flesh, wala siyang naitayo mga iglesia na maaaring pinagmulan ng ating iglesia. Marami mga tao ang galing-galing sa ministry pero may kapintasan. Ayaw nila mag-minister. Baka ako mapansin, mapintasan tuloy. Baka maungkat pa ang madilim kong kahapon. Baka mapansin pa nila na hindi pantay ang aking mga paa. Baka mahalata nila na pustiso ang ngipin ko. Baka malaman nila na hindi ako magaling mag-Ingles, etc., etc. Maraming thorn in the flesh. Kumisan ang boses mo parang napipilas na lata. Ayoko kasi ang pangit ng boses ko, baka yun ang pansinin ng mga tao. Kung lahat ng tao na ginamit ng Diyos ay nakinig doon sa kanilang playing safe, huwag mapansin dahil baka mapintasan, baka wala tayo lahat sa kinalagyan natin dahil walang magmi-minister sa atin. Kung ang lahat ng tao na may kahinaan at kapintasan ay magtatago na lang to be safe para hindi mapuna, hindi mapansin at huwag mapintasan, paano na tayo mapaglilingkuran? May mga tao ang galing-galing kumanta pero yung standard of beauty ng mundo, pag in-apply mo sa kanya, sa tingin niya hindi siya papasa. So doon na lang siya sa dilim, huwag na lang siyang kumanta. Kung kayo ay merong mission sa buhay, may galing, may husay, huwag yung thorn in the flesh ninyo ang inyong pakinggan. Ang pakinggan nyo yung gifting ng Panginoon at kung paano ang kanyang kaluwalhatian ay magniningning sa kabila ng ating kadiliman, ng ating kakulangan, ng ating mga kahinaan. Hindi naman tayo yun ang Panginoon. Kaya mas weak ka, mas may weakness ka, mas may thorn in the flesh ka, mas lalong malalaman na ang Diyos ang kumikilo sa iyong buhay. Pero dahil tulad tayo ng iba na mahilig mamintas, bakit siya leader, ganun siya? Bakit siya ganyan, ganun siya? Wala nang matitirang nakatayo maglilid. When you punish everybody who ministers to you by magnifying their errors or mistakes or thorns in the flesh, in the end you will suffer because no one will minister to you. And you yourself, of course, cannot minister because everybody has a thorn in the flesh. Kanya-kanya lang tayo namang hinihilang buntot pero lahat meron. Kanya-kanya lang tayo ng mga uri ng mga pinagdaanan at mga dilim at kahinaan. Pero pag yun ang itinanghal mo at pinagtuunan ng pansin, what will be glorified is darkness, not the light. And the work of the Lord will not move forward and Satan will have the victory. Kaya sabi ni Paul, I will delight in my weakness, in insults, because through that, they can see that God is still very powerfully working in spite of who and what I am.
So be an instrument of God. Be a blessing to many. Despite your thorn in the flesh. Despite your weakness. Despite your handicap. God will not use you because of who you are, but in spite of who you are. Ganun ang paggamit niya kay Paul at ipinakita na napakamakapangyarihan dito sa taong bulag mula pagkasilang. Do not avoid godly service because of the thorn in your flesh. Do not deny the talent, the gift that God has given you. Do not deny the people that just because you want to play safe and not be noticed. Dahil talagang ganon, mapapansin ka pag effective ka at pag mabunga ka, mababato ka. Pero ganon ang pagtawag ng Diyos sa kanya mga taong pinili. Nung si Jesus ay pumili ng mga disipulo, hindi na niya pinili yung the best. Halos nga, walang mga qualification ito. Kaya alam nating si Jesus talaga ang kumilos. Ginamit lang sila. Do not hesitate. Bawat tao mayroong bigay ng Diyos na talento, ibigay niyo yan sa Panginoon at huwag kayong papigil doon sa inyong thorn in the flesh. Lahat meron. Yung iba, magaling lang magtago at magbalat kayo. Magaling lang magkunwari. Pero kung magiging totoo tayong lahat, gagaan ang buhay. Pero maraming tao, pinaparusahan nila yung totoo kasi gusto nila yung hindi totoo at yung niloloko sila. Pag nakakita ka nung totoo, at madalas ang katotohanan ay mahapdi, maasim, hindi laging matamis, pero yun ang totoo, dapat kang matuwa. Kaya sa puro sugar at matamis, sugar-coated lang pala, pero poison ang loob. Huwag kayo nagpapadaya sa nakikita sa paibabaw. Ang mahalaga yung totoo sa kalooban ng tao. At kung meron kayong thorn in the flesh, ganun talaga. Pero meron din kayong talent, meron din kayong blessing, meron din kayong gifting from God, ilabas nyo yon for our corporate and family edification. Let God choose and use whoever He likes, despite people's handicaps. Kahit may kapintasan, kung pinili ng Diyos, at paano mo nalalaman pinili siya ng Diyos? Eh di mabunga. Because you will know them by their fruits, not by their handicap. Not by their talents, but by their fruits. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. So be blessed through your Paul, despite his thorn in the flesh. Sino man yon, marami yon sa buhay natin. Huwag natin pansinin yung thorn in the flesh nila. Pansinin natin yung anointing nila, yung empowerment at yung bunga ng kanilang paglilingkod sa Diyos. And you too be a blessing to many, despite and because of your thorn in the flesh. What is God's special purpose in you and in your difficulty? Marami sa atin makakarelate dito sa bulag na ito. Minsan hindi mo naintindihan, bakit naman ako pa ang bulag? Bakit ako bulag? Bakit ako nabulag? Hindi na lang ako napilay, etc. mga reklamo. Hindi nagkakamali ang Diyos. Mahiwaga, hindi natin lagi naintindihan, pero lagi siyang tama. Wala tayong mapapala na makipagtunggali, makipaglaban sa kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, tanggapin at ihanda natin ang ating mga sarili sa oras na tayo tawagin para maging kasangkapan ng Kanyang pagpapala sa marami. At huwag nating ipagkait na tayo'y magamit ng Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian kahit tayo merong thorn in the flesh. Lahat meron. Si Paul ang pinakamarami, pero siya ang pinaka-fruitful. Importante mga kapatid, na huwag tayong mag-focus doon sa mga weaknesses ng tao. Ang focus natin yung strength of God shown in there and through their weakness. At ganon din sa ating sarili. Huwag natin laging maliitin ang sarili natin sapagkat si Jesus ay nasa atin at siya ang pwede nating maging kalakihan. The greatness of Jesus should be our focus, not our smallness. Panginoong Diyos, ipakita niyo po sa amin ang praktikal na kahulugan ng kwentong ito sa aming mga pribadong buhay. Ipakita niyo kung paano kami nagiging tulad nitong blind man. At lalo namang ipakita niyo sa amin kung nagiging tulad kami ng mga disciples na bulag na nga yung tao, sinisisi pa at inuusig. At ipakita niyo kung paano kami nagiging tulad kami ng mga disciples na bulag na nga yung tao, sinisisi pa at inuusig. At ipakita niyo kung paano kami nagiging tulad kami ng mga disciples na bulag na nga yung tao, sinisisi pa at inuusig. At ipakita niyo kung paano kami nagiging tulad kami ng mga disciples na bulag na nga yung tao, sinisisi pa at inuusig.
Ipakita niyo sa amin, Panginoon, kung paano rin kami magiging tulad ng iyong anak na si Jesus, na sa pamamagitan niya, maging blessing kami sa mga blind, at maraming mumulat ang mata, lalo sa pananalig, sa pamamagitan ng aming ministrations. Ipakita mo sa amin, mangusap kayo kung ano ang personal na mensahe niyo sa bawat isa sa pamamagitan ng napakagandang kwentong ito. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, at hanapan ng application. Lord, as your people bow before you in silence, continue and finish this message and make it tailored for everybody in a personal way. Lead us, teach us, empower us, and give us your light. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang For a Special Purpose. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man,
pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man. Aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Bakit Juan de la Cruz ang malimit gamiting pangalan sa Pilipino? Noong mga 1902 ay merong mga periodista sa Maynila na nag-aral at nakita nila na ang pinaka-common name ng mga Pilipino Juan de la Cruz nung panahon na yon. Kaya naging sagisag din niya ng lahat ng sambayanan ng Pilipino at bawat individual na Pilipino. At nagkaroon din ng isang tunay na taong Juan de la Cruz na ikinulong ng mga Kastila sa walang kakwenta-kwentang kaso at inabutan ng mga Amerikano nung sinakop nila ang ating bayan na nakakulong pa rin at yun ay pinawalan. Naging sagisag siya nung common tao na nagiging kawawa sa kamay ng mga makapangyarihan lalo at siya ay kulang sa edukasyon o sa kayamanan. Naging sagisag ng karaniwang mamamayang Pilipino. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig kung sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ang Diyos sa puso mo'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!